Bago po natin simulan tong reaction video na to, mag-subscribe po muna kayo sa channel ni Good News Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel, hit na notification bell para updated kayo kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Ang title po nito, China layas, aircraft carrier ng Amerika nasa Palawan. Coast Guard at Navy nasa Skoda Shoal na. Simulan na po natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika kaliwat kanang pinasok ang mga katubigang pilit inaangkilang China mula sa Taiwan Strait, South China Sea at maging sa West Philippine Sea. Sa pagbabalik ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group mula sa 8 buwang misyon sa gitnang silangan, nakitang naglayag ito sa South China Sea sa West Philippine Sea at lumapit sa Palawan. Kaya naman pala medyo kumakalma ngayon ang mga barko ng China. Sa Taiwan Strait, 5 barko naman ang pumasok mula sa Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Kita sa videong inilabas ng China Central Television na nakatingin lang ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, kapag malakas naman sa tiklop ang mga Chekwa. Tama. Alam mo na. Ganyan lang sila sa mga mahihinang bansa, no? Pag malakas ang bansa, barko ng Philippine Coast Guard na atake. ipinalit sa BRP Teresa Magbanwa nasa Skoda Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard at may kasama pa itong barko mula sa Philippine Navy. Our objective always is to keep our approach as peaceful and rules-based as much as possible. And so far, I think we are succeeding. Yes. Nilinas pa tayo, sir. Along papunta doon. Kasi nandun na yung PCG. Wala namang report. Wala namang sumalubong, sir. Wala namang report na may mga adverse. Nice. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Good news mga kabayan, China nagulantang sa pagbabalik ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group sa Indo-Pacific region matapos ang 8 buwang misyon nito sa Middle East. Nakita ng mga observer mga kabayan na ang USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ay muling pumasok sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga hakbang ng Amerika na napakahalaga para sa Pilipinas dahil muling bumalik ang mga puwersa ng kano sa lugar kung saan naghahari-harian ang mga Chekwa. Ito na po si Big Brother, no, to the rescue, no. At ito na po. Sobrang sana wag nating i-disappoint tong tong Amerika. Sobrang igting ng kanilang pagsuporta sa atin, no. Sana lahat po ng nila ay tugunan natin, no. Sana sa susunod kasama na natin ang US na maglayag diyan, no, sa ating teritoryo. Kita na ang USS Theodore Roosevelt Aircraft Carrier sakay ang mga eroplanong mandirigma nito na lumapit sa Palawan at pumasok ito sa Balabac Strait. Basta nandyan ang puwersa ng USA hanggang tingin na lang ang China Coast Guard at PLA. Tama. Ang tanong, bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, alams na basta Amerika, tiklop ang mga Chekwa. Halimbawa na lamang na puro hangin at laway lang itong China nang surpresang pumasok sa Taiwan Strait noong 17 ng Setyembre. Ang mga barkong pandigma ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Ang tanong, ano ang ginawa ng China? Ayon, tinitigan lang ang mga barko ng magkaalyado. Tahimik ang China. Marami kasi sa atin mga kabayan ang hindi nakakaalam sa balitang ito sapagkat surpresang naglayag ang 5 bansa sa itunuturing ng China na napakakritikal na daluyan ng mga barko. Hindi hinarang at hindi hinaras ng People's Liberation Army Navy ang mga barko ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Dito po talaga natin mapatunayan na tayo lang talaga ang kaya ng China, porket hindi nga tayo pumapalag, no. Pero pag mga gantong bansa, no, Netherlands, Canada, Australia, Germany at United States, hindi po nila haharasin yan dahil takot sila. Alam po nilang malalakas po yung bansa na yan at alam nilang pumapalag. Ganyan po ang China, no. Ito ay kanilang pinagmamasdan lamang habang naglalayag sa Taiwan Strait patungong South China Sea. Isang halimbawa na kapag malakas na bansa ang makakaharap ng China, umiiwas sila. Tama. Ganyan po yung mga bully, no? Yung mga hindi lang pumapalag ang kinakaya nila. Kapag alam nilang pumapalag at pinalagan sila, wala na, titigil na yung mga yan. Kaya napakaganda po kung tayo po ay magpapasama sa US. Totally, titigil po talaga yung China na gumawa ng hindi maganda sa atin dyan sa ating teritoryo. Real talk po yan. Tested na po yan, no? Hindi pa man po nangyayari talaga na ganun, no? Tatanaw lang po sa malayo yung China. Alam po nila kung gaano kalakas po ang US.
Dito pa lang po, di ba, kita nyo, no? Nakatanaw lang sila sa malayo. Kaya gets na ganun ang gagawin lang nila. Sa ibang balita naman, kumpirmado mga kabayan na nagpadala ang Pilipinas ng barko sa Escoda Shoal bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 at kasalukuyan na itong nasa lugar. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na walang nararanasan na anumang maharas na mga hakbang ang mga barko ng Pilipinas. Hindi lamang barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Escoda, maging ang barko ng Philippine Navy. Ayon sa Philippine Coast Guard Commanda, may namataan silang mga barko ng China na nasa loob ng Escoda pero hindi naman nakaranas ng anumang maagresibong hakbang ang barko ng Philippine Coast Guard. Pero yung Chinese presence dun sa area, kumusta sir yung monitoring so far po? They're still there, no? Just like the others also. Sir, kahapon yung National Maritime Council, pinag-confirm nila na may dumating na barko doon sa Escoda Shoal. Kamusta yun, sir, along the way? May panibagong harassment ba? And if pwede kaya, sir, May sumalubong ba o ano? Which PR for PCG vessel ito kaya, sir? Pangalanan natin. Perhaps may ma-picture outcome din, sir, ng audience natin. Our objective always is to keep our approach as peaceful and rules-based as much as possible. And so far, I think we are succeeding. Yes. Pero ginaras pa tayo, sir, along papunta doon. Kasi nandun na yung PCG. Wala namang report. Wala namang sumalubong sir. Wala namang report na may mga adverse situations on the ground. Kasi ito yun eh. At sa mga kababayan ko na hindi naniniwala, no? At saka, yung sa akin po, no, sa mga kababayan nating negative thinker. Ito po yung sa atin, no? Yung nakaraan na alam nating lahat na tinuligsa po natin talagang PCG. Dahil pinulot nila ang Teresa Magbanwa na walang kapalit. Talagang maigting yung galit natin nun, di ba? Pero ito po ngayon, no, may successful na pagbalik po ang ating PCG na kasama po ang ating Philippine Navy. Sana po, no, paniwalaan nyo po ang nangyari po na yan. Dahil wag po tayong sasalalay lang dun sa negative. Kaya po sila hindi nila ina-announce po ngayon. Kasi nga po nauunsyame o talagang na-checkmate po tayo ng China. Kapag in-announce po kung anong klaseng barko, kung kailan naglayag o kung ano man, nahaharang po talaga tayo ng China, nalalaman po nila. No? Kaya hindi tayo nagtatagumpay tulad po ng resupply mission natin. Maging masaya na lang po tayo, no, sa balitang to na sinasabi po ng ating PCG at Philippine Navy o buong Armed Forces of the Philippines po, no, na nakabalik na po tayo sa Escoda. Kasi ito na po yung kanilang diskarte ngayon na hindi na po nila i-announce. Alam niyo naman po, no, nakikita niyo rito sa interview, no, kahit po siya po mismong ini-interview, no, ayaw niyang sabihin yung full detail kung paano tayo bumalik doon sa Escoda Shoal. Kasi ayaw po nila talaga na ma-check na tayo ng China o maharangan pa o maunsyami pa yung ating mga mission. Yan, ganun po yun. Kaya magpasalamat na lang po tayo at nakabalik po tayo sa Escoda dahil alam po natin talaga nun, no, nanggigil tayo nun na baka hindi na tayo makabalik dahil hindi nga po pinalitan yung BRP Sierra Madre bago sila nag-pull out. Pero ito po, maniwala na lang po tayo at pagdasal na lang po natin talaga sila dahil sila po ang nakakaalam at sila po ang nakakaranas, no, ng paglalayag dyan sa ating teritoryo. Ganun po, no, suportahan na lang po natin ang ating gobyerno kasi po sila po ang nakakaalam at ngayon po ang ganyan po ang kanilang diskarte dyan sa ating mga teritoryo ngayon na secrecy. Hindi na po nila i-announce ang full detail para nga po hindi tayo ma-check ng China. Kinumpirma din ng National Maritime Council spokesperson na si Alexander Lopez na may bagong barko ang Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Sa isang news forum noong Sabado, ika-21 ng Setyembre, sinabi ni Lopez na hindi muna magbibigay ng detalye kung anumang pangalan ng barko at saan ito naglalaya bilang bahagi ng kanilang estratehiya laban sa China. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ganyan po ngayon ang diskarte nila. Mas maganda. Isipin nyo, di ba? Nakabalik sila kasi hindi nga po sila nagbigay ng mga masiselang detalye. Ganun po ngayon, magandang taktika yan. It works, di ba? Kaya po, suportahan na lang po natin, no, sa mga kababayan po natin dyan na negative thinker. No, wala, hindi nyo pinapakita, hindi kami maniniwala, to see is to believe. Ayan po kasi ang diskarte nila ngayon. Which is, nagtagumpay po sila. Dapat po,
ay suportahan na lang po natin ang kanilang diskarte. Mas mahirapang dumiskarte at gumawa ng hakbang ang China kung hindi nila alam ang pangalan at kinaroroonan ng barko ng Pilipinas. Nanindigan si Lopez na nananatiling pagmamay-ari ng Pilipinas ang naturang karagatan. At ito po yan no? At sa dami-dami po ng spy sa Pilipinas, alam niyo naman po sa lahat po, marami tayong spy dyan. No? Talagang mahirap po talaga mag-broadcast ng moves natin dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippines. Kaya suportahan na lang po natin panggalawan po ng PCG at ang ating buong Armed Forces of the Philippines. Kailanman ay hindi isusuko sa banyag ng bansa. Ang klaro natin, ang posisyon natin ay meron na tayong naglayag na asset ng ating gobyerno para may kapalit o magko-cover ng Sabina Shoal. Yes. Actually, lang Sabina Shoal, sinisakop na natin ibang lugar sa West Philippines. At hindi tayo nakatanggap ng anumang pangharas. So far, wala. Maganda pa naman yung wala pa naman na report na hinaras tayo. Salamat po. Meron tayong patrol operations dun sa area at yan ang tinitiyak natin sa mga kababayan natin at hindi po magpapabaya ang Coast Guard sa pagpapatrol dun sa area. Sa katunayan mga kabayan, nasa 21 mga barko ng China ang namataan sa loob, malapit at sa di kalayuan ng Escoda Shoal. Ayon sa open source, ayon sa automatic identification system, nakita nito ng dalawang China Coast Guard ay ang lapit na sa Palawan. Nilinaw naman ni Ray Powell na hindi nito nakita sa Escoda ang mga barko ng Pilipinas. Posibleng ang mga ito ay nakapatay ang AIS o Automatic Identification System ng mga barko ng Pilipinas upang maiwasang mamonitor ng mga barko ng China. Dapat talaga matinding diskarte ang gagawin natin dyan. Kung maaari magpatay, kung magpatay tayo, patayin talaga para hindi tayo madidetect. Ganun yun. Kasi isipin nyo, sandamakmak ang barko ng China dyan sa ating mga teritoryo, lalo na po dyan sa Escoda. Diba? Kaya isa o dalawang barko lang ngayon ang pumasok sa atin dyan. Diba? Yung Philippine Navy sa PCG natin. Kaya dapat lang na lahat ng diskarte ay gawin nila para makabalik dyan sa Escoda Shoal. At ayun na nga, nagtagumpay, nakabalik na tayo. Suportahan na lang po natin ang kanilang diskarte. Sir, lagi pinagdududahan yung BCM na may connection sa pull-out. For the record lang, sir. No, there was no... You mean the deal? There was no Yes. deal. They discussed the issues, and but there was no deal on... no. Because no deal. the pullout happened days after. Well, coincidence it happened. But we did discuss. They discussed all these issues of concern, but there was no deal on any kind of a deal. Sir, China will feel that we're ganging up on them if we do the 20-country summit. Why are you ganging up when it's on aimed at peace and security? Maritime security. How many countries do you expect to participate? I don't know. I'm not organizing the meeting. But you will be there. You will be there. I think if I'm invited, I will go. Well, they discussed the situation in the South China Sea, and we reiterated our position. How about on Sabina? What was the discussion like on Sabina? Well, we discussed the situation and our position on it. So deadlock, sir. Reiterating, both countries reiterating positions. Well, generally, yes. Okay, but we did not enter into any deal. Dapat lang na huwag tayo makipag-deal. Kasi nangyari na yung nakaraan, di ba? Kasasabi ko lang, yung nakaraan nakipag-deal tayo. Sinong unang lumabag? Yung China pa din. Kaya huwag na tayo makipag-deal. Ipaglaban na lang natin ang ating karapatan sa ating EEC kasi tayo ay may tunay na karapatan dahil sa atin niya in-award noong 2016 sa arbitral ruling. Yun lang po, no? Sana po nagustuhan nyo ating reaction video. Mag-subscribe po kayo sa channel ni Good News Philippines. Nasa description po ang link na kanyang video. Huwag mo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.